pasahero. Noong gabi ng Hunyo 12, 1978, nagmula ang isang malaking kasiyahan sa bayan ng Calamba, si Mara de la Cruz, isang dalagang 22 anyos. Pauwi na siya sa kanilang bahay sa barangay San Roque habang bumabagtas ang jeep sa madilim na daan ng tulay ng De La Paz. Biglang bumigay ang preno. Sa lakas ng ulan, di na makontrol ng driver ang sasakyan. Nahulog sila sa tulay. Ayon sa ulat ng pulisya kinabukasan, 3 ang namatay, kabilang si Mara na natagpuang nakasuot ng puting bestida at mahigpit na ring yakap-yakap ang maliit na bag na may rosaryo at lumang litrato ng pamilya. Ilang araw bago siya ilibing, sabi ng mga kapitbahay, tuwing gabi raw ay naririnig ang iyak ng babae sa may tulay. Wala naman daw tao, pero may basang yapak ng babae sa gilid ng kalsada. 20 taon ang lumipas. Hunyo 12, 1998, alas 10 ng gabi, nagmaniho si Ramon Aguilar, isang jeepney driver. Halos wala ng pasahero nang may biglang pumara sa may tulay. Isang babaeng basa, maputla at nakaputing bestida. Tahimik lang ito habang bumabiyahe. Nang ibaba ni Ramon sa tapat ng lumang simbahan, nagpasalamat ito ng mahina. "Salamat, Manong. Sa wakas, nakauwi rin ako." Paglingon ni Ramon, wala na ang babae. Sarado pa rin ang pinto ng jeep, basa ang upuan at may naiwan na rosaryo. Kinabukasan, pumunta si Ramon sa simbahan para isauli ang rosaryo. Doon nakilala si Aling Corazon, isang matandang babae. Nang makita nito ang rosaryo, napaiyak siya. "Akin yan, kay Mara. Sa anak ko yan. Na-aksidente siya dito noong 1978, Hunyo 12 din." Mula noon, tuwing Hunyo 12, may mga driver na nagsasabing may babaeng nagpapasakay sa may tulay. Laging basa at laging nakaputi. Noong Hunyo 12, 2005, 4 na estudyante mula sa Calamba Science High School ang nagdesisyong gumawa ng documentary project tungkol sa mga urban legends ng Laguna. Isa sa pinuntahan nila ay ang tulay ng De La Paz. Gamit ang kanilang handycam, nagsimula silang mag-record alas 11 ng gabi. Sa gitna ng video may buses na babae raw silang narinig. Ma, sunduin mo na ako." Akala nila hangin lang. Pero nang i-review nila ang video kinabukasan, may larawan ng babae sa likod ng isa sa kanila. Maputla, basa at nakatingin sa kamera. Nabura agad ang file makalipas ang 2 araw. Kahit wala silang ginalaw, sinubukan nila ulit i-record. Pero tuwing Hunyo 12 lang, raw nag-iiba ang signal sa tulay. Nagiging static at malamig ang hangin. Hunyo 12, 2024, eksaktong 46 taon matapos ang aksidente. May bagong road expansion sa San Roque, kaya binabakbak na ang lumang tulay ng De La Paz. Ayon sa mga trabahador, gabi-gabi raw ay may naririnig silang babae na humihingi ng saklolo. Isang construction worker ang nagsumbong. "Sir, may babaeng tumawid kagabi. Kala ko tao, pero nang tingnan ko, lumusot lang siya sa pader." Kinabukasan, habang ginigiba ang ilalim ng tulay, may natagpo ang lumang bag na may rosaryo at litrato ng isang pamilya, halos katulad ng nawala noong 1978.
Dinala ito sa simbahan ng San Roque at sa gabing iyon sinabi ng mga residente may babaeng napakaputing bestida raw ang nakikita tapat ng simbahan. Ngunit nang lapitan ng isang sakristan, naglaho ito. Iniwan lang ang basang yapak sa sahig. Taon-taon tuwing Hunyo 12, sinasara ng mga pulis ang daan na sa may tulay ng Dilapas. Hindi dahil sa trapiko, kundi dahil may mga driver at motorista raw nagkakaroon ng mga bangungot o disgrasya kapag dumaan dito sa hating gabi. Sabi nila, si Mara de la Cruz ay hindi pa rin nakakapiling ang tunay na uwi. At kung minsan kapag umuulan at madilim ang daan, ay may naririnig kang mahina. Manong! Manong! Pasan Roque po. Pasan Roque po. Manong! Pasan Roque po.